Bay, bakit mo naman sinabi si Marcos ang mastermind? Hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi. Alam mo kung sino nagsabi? Oh, ito, si kapatid niya mismo nagsabi. Kaya ito, pakinggan nyo. Nandito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin. Denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP. Dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, Dedma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito. Pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't di na namin maintindihan. Ayan na, ang nagsabi yung kanilang, kasi meron sila daw nahuling isang MBN agent. Okay? Ma'am, papakita ko dito yon. May nahuli silang NBI agent at ang sabi, inutusan daw sila mismo directly ni BBM na hulihin si Bato. At all costs. Kahit may mamatay pa. Kahit may masaktan pa. Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Kapatid niya nagsabi na si BBM mismo ang may kagagawan ng paglusob sa Senado ng NBI. Hindi po ako nagsabi, si Senator Amy mismo yung nagsabi. Pero siyempre, si Marcos, todo Ano deny. man totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ayun. Oh. Bakit nagsisigawan? Hindi yan, ito ha. Okay. Ito, Okay, yan. ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakaakyat eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibhasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba? Ayaw, nako. Linaw ho nun, ha? Ang sabi niya dito, ang update daw, at yun ang pinalalabas ngayon sa mainstream media ng mga kupal na mga dilawan at mga pinklawan na mga analyst nila. At syempre, kasangkot dito yung mga bayarang media na kesyo gawa-gawa lang daw to. Para daw tumakas si Bato. Hindi naman tumakas si Bato, nandun pa rin siya. Ito pa. Nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI at yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala. NBI ha. Ito mismo sinasabi na ni Amy. Hindi po ako nagsabi nito ha, Matibag, makinig ka. Hoy Matibag, makinig ka. Hindi ako nagsabi, si Amy Marcos. Ha? Ikayo daw mismo. May mga dala-dala pa kayong mga mahabang baril.
At pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang dakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating. O nandito kami at Good job ka dito, Senator Amy, ah. Hindi, tayo naman eh. Di ba, alam nyo naman ako, no talaga ako dyan kay Amy. Binabanata natin yan. Pero pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Oh, eto, good job ka dito, ah. Oh. bakit nagsisigawan? Hmm. Bakit nagsisigawan? Bakit bumalik na naman? Nangyari? Ba't maingay? Ha? Bata, ano? Sino nandyan? Okay. Andito nagki-clearing na yata. Sana naman matigil na at maging mapayapa na ulit dito. Kawawa naman yung usaan namin. Mga bulok yung baril. Maliliit. Tapos, ayan. Talagang sinagupahan itong mga walang yanto na talagang, ayan, ang ingay-ingay pa. Nakikita ninyo. Ayaw magsilabasan. Nandyan pa talaga eh. Kaya magulo eh. Grabe, no? Talagang walang tarano yung kababuyan na ginagawa nito. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Naku, alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied to death. Sino naglutos, nalusubin ang Senado? Lahat sila hugas kamay, lahat sila ayaw sumagot ng tawag namin ng nagpuputukan. Sa hulog-dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Nako, eto na naman tayo, flood control na naman. Grabe, no? Ang sisisihin na naman, iba na naman. Yun yung sinasabi niyang flood control eh. Tinutukoy na yung mastermind dito. Sinabi na nga mismo, may nahuli kasi sila. Di ko makita kung saan dito yung part na may nahuli sila eh. Ito pa. Oo, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa Legis, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Zubiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit Ito yung medyo ano dito matindi. Kahit si Senator Cayetano, ito rin ang sinabi niya. Tapos kasi merong ano yan eh, maraming mga staff yan eh. Actually, ganito kasi ang setup sa Senate. Yung mga staff dyan, hindi naman napapalitan. Yung senador lang kasi nire-retain ng mga lumang senador at mga bagong senador, yung mga empleyado niya, nakabisado na yung galawan sa loob. So minsan nagchichismisan yan. Nagkikwentuhan yung mga yan. Evinacate ni Gatchalian at saka ni Zubiri yung kanilang opisina. Nakita na mga staff nila Senator Amy pati nila Cayetano. Before nangyari yan. So it was planned. Planado. Planado yung pagluso, pag-atake sa Senado. Sino nagplano? Bakit alam ni Gatchalian? Di umano. At ni Zubiri. At bakit pumayag sila na lusubin si Bato? Kunin. Alam ba nila na ang utos dun sa NBI, di umano ay kunin si Bato si Bato at all cost kahit may mamatay o may masaktan? Alam kaya nila yun? Abay, daig nyo pa pala yung mga panahon nila Aguinaldo tsaka nila General Luna. Na kapwa Pilipino, kapwa opisyal. Pinagkanulo niyo sa Banyaga ah. Ganun ba kayo, Gatchalian tsaka Zubiri? alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi
talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Andun kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit Ay, alam grabe. nila? Kaya ako Bakit? nagtataka. Ang balita Bakit? si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding Pati yung buti naman si Loren Legarda, hindi bumigay nagbantay dyan. Sinabihan din daw siya na magkakagulo. naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, taga-Bukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala, hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto, at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege Grabe, ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman Senate- siege dito sa kagustuhan ba? Parang KOJC Siege, no? Diba? Parang KOJC Siege. Alam mo kasi matagal na namin sinasabi ito, hindi porket nasa SME na yung Banateros Hindi porket nasa SME na yung Banateros, kaya namin patuloy na nananawagan kami nung panahon ng Senate Siege. Naalala nyo? Senate Siege, KOJC Siege. Hindi dahil kami ay empleyado o mga may programa sa SME. Kasi po, alam namin yung ginawa sa KOJC, sample yun. Sample yun kay pastor. Kung papalag ang taong bayan, hindi na nila susunod yung mga plano nila. Sinong mga sumuporta lang nun? Mga mga membro. Iilan lang na mga tagalabas. So, inulit nila. Ginawa nila kay PRRD. Wala rin na nagpunta doon sa Villamor Air Base nun. Natakot din yung iba, hindi ko alam. Akala hindi seryoso. Ngayon, eto na. Eto talaga matinding pambababoy na to. Patayan na, barilan na. Ganun na ang ginagawa dito. Tapos, hindi pa rin tayo iimik, hindi pa rin tayo magsasalita. Again, hindi ko sinabing manggulo. Hindi po ako nananawagan na magrebelde. Hindi po yan. Ang sinasabi ko, sumuporta tayo. Ipakita natin, suporta natin. Gawin nating mapayapa. Pumunta tayo doon sa Senado, ipakita natin, suporta natin sa mga senador natin. Again, in a peaceful manner, according to the Constitution. Peaceful manner. As in peace. Isda. Dapat ganun, peaceful manner ang gawin natin. Suportahan natin sila. Pakita tayo ng taong bayan. Lumabas tayo. Pero kung hanggang ganyan, hayaan natin babuyin yan, tingnan nyo, may susunod pa dyan. Oo, sigurado dyan. Ako, hindi na ako magtataka kung ang susunod nila dyan si VP Sara Duterte na gagawin nila yan hanggang bago matapos itong term ni Marcos sa 2028. Hindi talaga nila pauupuin si VP Sara Duterte. Kaya kung ngayon hindi pa kayo kumikilos at nagpapakita ng suporta sa mga senador natin, huwag niyo sisisihin kung madadagdagan na naman ng 6 na taon. 8, kasama itong 2 taong natitira. 6 na taon na naman under Marcos regime. Nila ito maaresto si Senator Bato, dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Wag naman ganito.
na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Ma'am, anong naramdaman niyo? Ano na rin yung putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi siyempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa. Ma'am, Kaya information yun. to NBI and from, kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi po NBI. Lahat, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagdi-deny, sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Bakit binubutasan yung pader? Panawagan. Hindi ko nga maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Wala na respeto, Senator, no? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kalokohan talaga no? Talagang hindi daw sila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.